For the vote, once again, I would like to ask. There are 5 grounds on the 4th complaint. This representation believes in the dismissal, no substance in 3, but 2 has substance. How do I vote? Honorable Rodriguez, it is clear in the rules that we are voting on the entire impeachment complaint. The sufficiency in substance has to be determined on the basis of its entirety and not on the basis of the individual grounds. In other words, it's either you vote in favor of the sufficiency or not in favor of the sufficiency. Madam Chair, I always agree with the chair. Thank you. The chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair, The Honorable Zamora. I move to declare the impeachment complaint filed by Attorney Nathaniel Cabrera as sufficient in substance. There is a motion to declare the impeachment complaint of Cabrera sufficient in substance. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, once again, objection. The same has been objected to. We shall proceed to divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Secretariat, are you okay? You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. You may put down your hand. Those who abstain, please raise your right hand. That concludes our voting on the 4th impeachment complaint. Secretariat, result, please. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative, with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Madam Chair, The Honorable Zamora. in view of the finding of the sufficiency and substance of the 2 impeachment complaints, I move to issue notice to the Vice President or the respondent of the impeachment complaints to file her answer to the impeachment complaints within a non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this notice. Thank you, Madam Chair. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the 2 impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The committee is directed to issue the necessary notice to the respondent. If there are no other matters to be discussed in this committee hearing or to be manifested by the members, the chair is ready as well to hear the necessary motion. Move to adjourn, ma'am. Move to adjourn. Our today's committee meeting is hereby adjourned.
It is once again Hump Day Wednesday, and no matter what day of the working week, we keep you company until 3 p.m. for the very latest stories and conversations. So do stick around. Ako po si Denise Tan. Ako naman po si Lord de Vera. Ika nga ng kanta, Imagine There's No Heaven. It's easy if you try. Sabi dati ni John Lennon sa isang kanta, imagine na papatayin ka rin ng sarili mong asawa. Imagination is more important than knowledge. Kay Einstein yung kasabihan. Imagination din ang dumali at bunganga ng congressman. Imagine there's a country na may mambabata sa ganyan. Imagine, pag may nakasalubong lang, nag-iinit ang katawan. Nako. Dito ka sa programang walang bastusan, walang cause for strife. Ito na po, ang Afternoon Delight. Okay, today is the 4th of March, pero napakarami na rin pong nangyayari. I mean, as you probably saw earlier, before the start of the show, we saw the House of Justice Committee Of the House of Representatives. House of Representatives, yung hearing po dun sa sufficiency and substance in the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, where nagkabotohan na, partner. Okay, yung dalawang impeachment complaints, ay voted sufficient in substance, partner. A few days ago, they were sufficient in form. May nagulat pa ba dyan? May Oo nga nasorpresa ka pa ba, partner? Pero paalala lang natin, Lord, so dun sa third impeachment complaint, Father Sabalia et al., there were 54 votes for yes, 1 vote for no, and 0 abstentions. Ganon din, partner, doon sa Oo. fourth impeachment That's complaint. right. So 54 said yes, 0 abstentions, may isang nag-no. Hulaan mo kung sino yung nag-no na yun. Naku, ayan na yung talagang nag-viral kahapon, si Representative Bong Sunta, yung nag-no dun sa botohan kanina. But again, it was his comments during the hearing yesterday that really, what's the term kaya na pwedeng sabihin, Starts with the B word ba? Oo. Or maraming babae na offend. Maraming kababaihan ang na-offend, and marami din akong mga nadidinig at nakikita online na kahit hindi mga kababaihan, kahit mga Hindi lang dapat kalalakihan. babae. Anyone na may sense of decency na hindi tingin sa mga babae ay objects of desire at ganun-ganun na lang, parang piraso ng laman ang kanilang pananaw sa kababaihan, hindi po ganyan. Especially if you are holding such a high position in the government and you are a representative, a voted representative, parang hindi ata kaaya-aya, na ganon yung representation Naku. at ganon ang nakikita natin from a public official. Sa QC pa naman may ordinansa na bawal bastos sa QC. Ganun ba? Pero kasi, ang malala rin kasi dyan, yung mga sumunod, subsequent interviews, nag-double down pa. At kahit nag-apologize na siya kaninang umaga sa isang radio show, hindi rin yun talaga apology kasi sinundan ng pero. Oo. Pero the fact na babae mismo ang kasama sa committee mo at siya nagpa-withdraw, di ba hint na yun? That's right. Na ang dali-dali naman mag-sorry. Oo. At walang nagsisensure dito. Hindi ito issue ng freedom of speech. Bumoto naman siya kanina. Bumoto siya kanina. Pero ang inabutan ko kasi, hindi ko pa nakita yung sinasabi mong apology niya dun sa radio show. Ang nakita ko kasi kahapon, isang sinasabi niya na compliment naman daw yun. Nung tinanong siya kung mag-a-apologize Yun siya. naman, mas Oo, malala yun. compliment naman daw. You should take it as a compliment. Oo. Wow! Matindi talaga to. May kinalaman kaya ito doon sa law school. At ang sabi, nung tinanong, bakit nag-iinit ang katawan? Sabi, mainit sa Pilipinas. Totoo naman yon. Totoo yung init sa Pilipinas. Pero Nakakagago yung sagot. oo, Sabihin natin. iba yung ini-imply diba? I mean, I guess, Tapos, kahit anong defense pa niya, kasi inulit-ulit ko yung sinabi niya, na analogy lang daw yun, kumbaga. pwede naman siguro ibang analogy at comparison, Una, I suppose yung gusto niya sabihin ay, what I was saying were supposed to be encased in quotation marks. Walang ganun transition sa pagkasabi niya. Parang ganito kunyari. Halimbawa, walang ganun Oo. Diretso siya agad Nung sa araw nga Nakita ko nakasalubong sa, si oo. May isang senador, nasa Shangri-La, may nakasalubong daw. Pero, Hindi interesado.
Okay. Ay nako, pero Oh. mismo ang Philippine Commission on Women ay naglabas na ng strongly worded statement at sinasabi na hindi raw ang dinidenounce sila, of course, itong ang sinabi ng congressman at yung mga statements daw na pinakawalan ng kongresista ay hindi harmless expressions lamang. Alam mo, ang mahirap kasi for decades, laging people get away with yung Murder. pagsasabi na nila na biro-biro lang, joke lang naman yun, di naman ako seryoso. And yun yung yun yung nagiging case ngayon na sinasabi ng mga netizens na yan, dadaanin na naman sa joke lang naman yun o wala namang ibig sabihin na malisyoso yun, 'di ba? Imagination nga lang naman daw yung sinabi. 6 years, puro ganyan na nga nangyari. Ito yung mga nangyari tuloy. Oh, nako. Anyway, ang tunay na test dyan para kung hindi ba talaga nakaka-offend, tanggalin mo yung pangalan ng artista, ibang lalaki magsasabi, at ilipat mo yung pangalan ng, kunyari, anak niya o Exactly, asawa niya. oo. Tingnan natin kung ma-offend siya o baka gano'n ang values niya, kung hindi siya na-offend. Pero kung ma-offend siya, kita mo na ang ibig sabihin. Anyway, huwag tayo ma-distract kasi sa mga ganyan tayo palagi nadadapa. At walang kinalaman ang media sa kung ano man ang pagpotakting nangyayari ngayon kay Congressman. At sa mga mapanghusga, panoorin muna ng buo para hindi kayo magtatanong ng bakit tumatawa-tawa pa itong mga to. Alright? Sige, punta muna tayo sa one of the biggest stories this afternoon again. Beginning with the House Committee on Justice resuming deliberations and nagbotohan na, Oo. partner. Okay, the panel has checked for sufficiency and substance of the 2 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, and the results mainit-init pa, partner. 54 votes for yes, 1 in the negative, and 0 abstentions. Kung sino yung one protest o negative vote na yan, kausapin natin ang ating News 5 correspondent, Marian Enriquez. Maan, magandang hapon sa iyo, Maan. Okay. Maan, Magandang hapon, Lord. Denise. ikaw daw may kasalanan kahapon, Maan eh. Hello? Hello, Maan. Yan, Oo. ayan. Oo. Isa lang pala yung yung nag-no. Tama. Sa flow ng mga usapan kasi, akala ko si Congressman Rufus Rodriguez din ay boboto against. Hindi rin pala, no? Oo. Mhm. Nagtaka nga kami dahil nagtaas siya ng kamay Yes. lalo doon sa fourth complaint, yun kay Cabrera na inendorso nga nila Ortega at ni Abante. Dahil masyadong marami yung mga issues or yung concerns na riniraise niya at kini-question niya nga yung bawat grounds na nilatag kanina. So we were expecting na itataas niya yung kamay niya doon sa negative or hindi pabor sana na boto. Pero nakita namin kanina, nakasama siya doon sa 54 na bumotong pabor dito nga sa sufficiency in substance. Dinideklarang sufficient in substance yung apat din na ikaapat na reklamo. Lord. Nagulat ako doon, ha? Pero kanina, shortly before the voting, si Congressman Rufus, considering ito'y dean ito ng isang law school, nagtuturo talaga to, constitutional expert, scholar. Pero tinatanong niya yata kung ang binobotohan nila ay isang aspect lang ng impeachment or yung buo. Palinaw nga, Maan, tama ba? Yes, Lord, kasi dito nga sa Committee on Justice, kung paano sila bumoto doon sa sufficiency in substance, dapat in the entirety po of the complaint. So, hindi po isa-isa per ground. Kunyari, yung unang reklamo, 6, yung ikalawang reklamo, 7 grounds. Hindi po isa-isang grounds, Sa buong reklamo po sila boboto. Kung tingin ba nila, sapat ba yung basehan? May impeachable offense ba na ginawa ang Vice Presidente? Para nga ituloy nila itong mga reklamo. Actually, ang isa pang nakakapagtaka si BH Party List Representative Robert Nazal na hindi na natin nakitang bumoto. Parte siya ng assistant minority leader siya ha. Ang nakikita natin, assistant minority leader, ibig sabihin ex-officio member, pwede po siyang bumoto rito, kumbaga. Pero hindi natin din siya nakita na, kumbaga, sumuporta or kasama ni Suntay na nag-negative vote dito. So, yun nga. Kaya ang nakita lang natin, 54-1 yung votes. Matindi, Okay.
Okay, Marian, before the voting, baka pwedeng pakakwento rin. Kasi kanina, ang daming heated exchange, ano, between the panel members. Ano ba mismo yung talagang pinagdedebatehan nila? And what actually happens now na itong the third and the fourth impeachment complaints are voted as sufficient in substance na? Yes, Denise, bago nga nagbotohan kung sufficient in substance itong dalawang reklamo, yung naging bagong usapin, kumbaga. Kasi kung maalala po ninyo, kahapon nilatag na lahat, pati yung pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, yung confidential funds, both OVP and DepEd, na ilatag na po yan. So, ganun din kasi yung laman nitong ikalawang reklamo, basically. So, yung iba doon po sa discussion, inadopt na lang nila yung kahapon na pinag-usapan. Pero yung isa sa nakita nating bago, actually, is tinanong nga po nito ni Congressman Suntay, kung nasan ba itong alleged bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, at may ebidensya ba na makapag-uugnay sa kanya kay VP Sara? Meron daw bang appointment paper? Naghahanap siya ng ganun. Bagay na tinabla ni ML Party List Representative Leila De Lima. Kasi sinabi po ni De Lima na premature pa po pag-usapan yung bahagi na yan. Parang she was asking if, are we talking about the credibility na ba ng witness? Wala pa po tayo dito sa evidentiary phase. Nandito pa lang tayo sa pagsukoy kung impeachable offense ba yung mga inilalatag na reklamo. Kumbaga yung mga parte ng mga ebidensya and pagkilatis sa mga testigo, sa hearing proper pa po yan, kumbaga. So, medyo yun yung nangyaring discussion kanina. And isa pa doon sa nakita natin din na bago ngayong hapon ay yung pagpresenta ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nung SALN ni VP Sara. He was saying na it's worth noting na tignan sana ng Committee on Justice dun sa usapin yung ground noong unexplained wealth ni VP Sara, yung kanyang paglago nitong ari-arian niya. Kasi may mga prinisinta siyang SALN from 2008 daw, 18 million pesos lang. Pero doon sa mga pinakita niyang SALN kanina ng 2023, nasa mahigit 70 million to. Tapos yung 2024, lumagpas pa ng 80 plus million pesos. So, tinitingnan niya na baka pwedeng tignan nito ng House Justice Committee. Pero syempre, sinalag din niya kumbaga ni Suntay, dahil bakit wala siya doon sa evidence, kumbaga na ipresenta nga doon sa kalakip ng reklamo. Pero nga napag-rule na sinabi din ni Chairperson Jervy Luistro na hindi pa naman everything na sinasabi ngayon, hindi man so kasama doon sa mismong sinubmit na reklamo, bahagi ito na pwedeng pagdesisyonan ng komite dahil manifestation to, kasama ito sa manifestation ng isang justice member at pwede nila rin itong isama sa consideration nila sa pagboto nga ngayong hapon. So yun yung ilan sa mga napag-usapan. Kaya nga akala ko na mag-vote in the negative itong si Congressman Rufus kasi kini-question na rin yung introduction nitong supposed SALN at mate-technical pa dapat kasi parang ito ba ay authenticated. Authentic, oo. Of Kasi parang hinahanap niya, asan ba yung authenticated na meron ba tong galing sa ombudsman mismo na authentic itong records na to? Sabi ni Ridon kanina, public records yan Lumabas na nga yan, di ba? Sa media parang, yun yung laman naman ng argumento niya. Pumakita na si Jervy Luistro na man yung tatanggapin niya ng komite. Tsaka meron din ni si Pajernos kanina, yung GP Party List Representative na may mandato naman din yung Justice Committee na they can summon witnesses, mga ganito documentary evidence. So posible yan, pwede yan. Pero nga, yung usapin pa rin ng mga evidence, hindi pa rin po yan. Dapat ngayon pag-usapan. Yan din yung pinunto ni De Lima pagdating dito sa mga SALN. Oo, naungkat pa nga yung, kasi nung corona impeachment, sabi ni Congressman Rufus, I voted against, supposedly, doon sa corona impeachment. So mga ganyan. So, medyo nakakatakot din ngayon, kung yung kakampi mo ay si Congressman Suntay. Na bumoto. Teka lang. Pero parang hindi siya affected, Doon sa nangyari kahapon. Oo, sa nangyari kahapon, yung massive backlash yung nang hirit niya. Parang walang confident pa rin siya sa kanyang mga paliwanag, sa kanyang mga input na may kinalaman dito sa impeachment. Tama ba, Maan? Yes, Lord. Actually, kanina nga na-ambush namin siya bago siya pumasok doon sa kanyang, dito sa committee hearing, sa deliberation ng Justice Committee. At nanindigan siya, na talaga na mga wala raw mali siya. Yung kanyang mga binanggit kahapon at tinawag pa nga niyang analogy lang daw yung kanyang example na binigay kahapon, yung kanyang imagination sa actress na si Ann Curtis, at nanindigan siya na wala pong intensyong masama at gusto lang niya talaga pakita na
taken out of context yung mga ganitong pahayag. Pero kalaunan, humingi din siya ng apology. Sorry siya kay Ann Curtis. Ganun din sa ibang mga na-offend, kumbaga, nung kanyang mga pahayag kahapon. Lord. Apology ba talaga yun? May pero pagkatapos eh. Teka, pakita mo. May. Ito. Pakinggan natin to. Ayan, Ah, sige. May roll tayong video. Yung kinalulungkot ko na lahat ng tao, lahat ng news outlets, lahat ng reporter, ang binigyang pansin yung analogy kay Ann Curtis. Hindi natin binigyang pansin yung kaimportansyahan nitong impeachment hearing na ginaganap ngayon, itong sa Committee on Justice. We are trying to impeach the second highest elected official. Diba? Tignan natin kung ano yung allegations. Tignan natin kung may sapat, kung may substance talaga. Tignan natin kung paano boboto yung members ng committee. Yun ang mas importante. Walang malis doon sa nanais nating gawin doon sa statement na yun. Ayaw natin makasakit through that analogy. But kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, there was, ulitin ko, there was no malice intended at tayo humihingi ng dispensa sa kanya. Pero, well, totoo yung, it was a fictitious situation na aking ginawa. Isa lang ang totoo doon, yung sinabi ko ang ganda-ganda niya. Talaga naman maganda siya. Lord, Denise, bukod nga dyan, meron pa siyang sinabi na hindi tayo perpektong tao. Sabi nga niya, kung mali daw yung analogy, hindi na gusto ng iba, na yung nag-sorry siya. Pero in fact, ito quote, sabi niya, that analogy was effective dahil hindi niyo ako papansinin kung hindi ko binigay yung analogy na yun. So nanindigan pa siya na effective, quote, yung kanyang analogy. But then he's saying now na sinisita ng media yung sinabi niya with him choosing to say that. Diba? Actually, I even had to ask, sir, why do you even have to say that analogy? So, diba? Meron kasing ilan nga mga kongresista dito, nagsabi talaga na unnecessary. Hindi naman niya kailangan sabihin, kumbaga, yung ganong mga pahayag, ganong remarks. And even si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, in-urge niya nga itong si Sontay na mag-undergo sa gender sensitivity test training dahil nga sa kanyang mga nasabi kahapon. Alright, Itong sige. hininga na lang talaga. Pero huwag tayo magpa-distract sa mga ganyan. Pero hindi dapat kalimutan ang mga hirit at dapat mag-emerge ang lahat dito na mas sensitibo at mag-ingat sa mga sinasabi. Alright, maraming salamat. Doc, kita mo, nakaka-distract ulit. So ulitin natin So merong 10 days, agad ito ay itatransmit ng notification, ng notice sa Vice Presidente within 10 days. No, Tama, ang mangyayari ngayon, issue na ng notice itong Committee on Justice para nga mag-respond or mag-answer, magbigay ng tugon si VP Sara dito nga sa reklamo, 2 impeachment complaints against her. She will be given 10 calendar days para sumagot. To which, pwede pong mag-reply naman, magpadala ng answer or reply yung mga complainants doon sa magiging sagot ni VP Sara within 3 calendar days and then another 3 days naman para magpasa ng rejoinder muli si VP Sara. So that's 16 calendar days yung titingnan natin. Kaya ayon nga kay Chairperson Jervy Luistro, maaaring mag-umpisa na yung pagdinig o yung hearing proper pagkatapos na po ng Holy Week. That's 2nd week of April. Ayun. So, hindi automatic na magkakatrial ba, Maan? Aantayin muna yung sagot ng Vice Presidente bago simulan yung trial? Tama ka dyan, Lord, hihintayin pa muna natin to. Very crucial yan kasi kailangan nilang marinig, yung mga sagot ng magkabilang kampo. And yun yung, di ba, isa sa mga flinag doon sa unang impeachment laban kay VP Sara, yung kailangan may due process, makunan siya ng panig. So ito yung ginagawa ngayon ng committee. And parte talaga ito ng rules ng Justice Committee, Lord. Alright, maraming salamat sa update na yan at hindi nyo ini-imagine yan. Si News 5 correspondent Marian Enriquez reporting to us live from the House of Representatives in Quezon City. Meantime, Malacanang says President Bongbong Marcos will not interfere in the impeachment proceedings against VP Sara. And for the details, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie?
Yes, Denise, hindi nga panghihimasukan ni Pangulong Bongbong Marcos yung impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nasabi ng Malacanang kanina bago pa man yung pagboto ng komite sa Kamara. No? Ang sabi din ni Yusek Claire, hindi natalakay sa special cabinet meeting kahapon yung tungkol dito kasi tumutok nga sa tensyon sa Middle East yung kanilang pag-uusap. Pero malinaw daw kung ano yung nais ni PBBM. Masunod daw yung proseso, ang konstitusyon, lumabas yung mga ebidensya at mapanagot kung may mga dapat mapanagot. Uy, sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ito, isingit ko lang agad kasi medyo sariwa pa doon sa tinatalakay natin kanina. Na-offend ako para sa lahat ng kababaihan. Tinanong kasi sa kanya kung ano yung opinion niya dito nga sa mga naging sinabi ni Congressman na Bong Suntay. Ano? Ang sabi ni Yusek Claire kanina na offense siya para sa lahat ng kababaihan, lalo na daw kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Ano raw ba yung pagkakaiba niyan sa isang lalaki na sinabi yan sa kanto? Kaya ang binigyan din ni Castro, kung nasa isip lang yung pagpapantasya, hindi nga raw yan matatawag o maituturing na krimen. Pero dahil ibinulalas, ipinagmalaki at in public sinabi niya yan, malinaw daw na may sexual innuendo yan. And the mere fact na sinabi niya yan sa isang tao in a public, sakop na raw yan ng Safe Spaces Act. Okay. Kakambyo ulit ako ng topic. Okay daw, tama ba? Parang winelcome daw ng Pangulo itong latest yung ng House of Representatives sa bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Ang kanina sinasabi na pag-usapan namin is yung sa Anti-Political Dynasty Bill. Marami nagsasabi na weak or mahina yung bersyon. Ang sabi ni Yusek Claire, trabaho naman daw ng mga mambabatas na of course gumawa ng batas at kung hindi nga raw sila nasisiyahan doon sa bersyon ng Kamara sa Anti-Political Dynasty Bill, pagdebatihan daw nila lalo again, yan naman yung kanilang trabaho. Ang sinabi pa niya, bakit daw isisisi sa Pangulo ang lahat? Hindi naman daw dapat isisi kay PBBM maging yung sa bersyon nga ng Kamara kasi trabaho nila yan at dapat daw trabahuhin. Ang pinagsasabihan niya kanina si Congressman Erice na isa sa mga nag-raise na nagsabi nga na weak at magba-back out na sa pagsuporta dito sa naturang panukala. Julie, okay, speaking of trabaho, ano naman yung sagot ng palasyo dun sa mungkahe na 4-day work week habang ongoing itong Middle East crisis? May mga suggestion nga, Denise, na gawing 4 na araw yung trabaho tapos yung isang araw work from home. Ang sabi ni Yusek Claire, maaari naman daw yung pag-aralan ng Pangulo lalo na kung lalala pa yung sitwasyon. Pero as of this moment, hindi pa daw na i-raise ito kay PBBM. Okay, sa panawagan na kailangan magtipid ng lahat at this juncture sa ating ekonomiya at sa mga nangyayari sa kasalukuyan, may mga tumatalima na ang PNP daw ay makikiayon, Suportado. O suportado. Pero sa bahagi ba ng gobyerno, sino-sino pa? Halimbawa, yung mga security ng mga ating mga opisyal at yung mismong paglipad niya sa New York, maraming nananawagan na magkano gagastusin po niyan. Of course, yung jet fuel, etc., etc. Meron bang mga konsiderasyon na ganyan ngayon sa bahagi naman ng gobyerno? Julie? Ang sinabihan kahapon ni PBBM, of course, lahat ng government offices na magtipid nga sa konsumo ng enerhiya and yung carpooling, yung kapag gagamit ng sasakyan ay punuin or hindi lang sana sila mag-isa or gumamit ng public transportation. Pati yung unnecessary travel binanggit niya kahapon. Pero Lord, kung ang pag-uusapan is yung upcoming trip, wala pa rin nagbabago sa schedule. Tuloy pa rin yung lipad ng Pangulo. Sa ngayon, wala pang any update. So from March 8 to 12 yan, pa New York. Okay. Sige, sisingit ko pa sana yung tanong ko about the South Korean President, Julie. Very quickly, ano lang yung napag-usapan kahapon? We know that President Lee Jae-myung visited the Philippines yesterday. Ano bang objective nitong visit na to? Merong 10 kasunduan na nalagdaan. Ilan sa mga yan isa sektor na agrikultura, trade at saka sa defense. Nagkaroon din sila ng bilateral meeting at sa joint press statement, sinabi ni PBBM na napag-usapan nila yung mga regional at international issues kabilang nga yung South China Sea at saka yung Korean Peninsula. Nagkasundo daw yung dalawang leader na mahigpit na ipatutupad nga yung rules-based order alinsunod yan sa international law at saka sa maritime domain.
Alright. Kailangan na ba natin magpaalam kay Julie Baiza? Thank you. Maraming salamat sa ating mojo sa Malacanang, si Julie Baiza. Thanks, Julie. And it is time to take our first break. And as we do so, here are the global headlines from the Associated Press. Magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. A spokesperson for the Iranian Foreign Ministry said on Tuesday that the United States did not have legitimate reasons for launching its attack on Iran over the weekend. Esmail Bagay spoke to reporters from a school damaged from airstrikes in Tehran. Spiraling tensions in the Middle East have rattled some consumers in France on Tuesday as they feared rising oil prices and possible shortages. Long queues were visible at several stations across Paris. A blood-red moon graced the night skies during a total lunar eclipse, and there won't be another until late 2028. The spectacle was visible Tuesday morning from North America, Central America, and the western part of South America. And humanoid robots, connected hospitals, real-time 3D models, and more are being showcased at the MWC Mobile Fair in Barcelona. The event is hosting more than 100,000 delegates, 3,000 exhibitors, and 1,700 speakers. And this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. On to more news. Vice President Sara Duterte has filed a perjury complaint against her former aide, Ramil Madriaga. Para sa detalye, tawagin po natin ang ICI/DOJ/Sandigan Bayan. Ang daming slash. Mobile journalist Arles de los Santos. Okay. Arles. Okay. Can you hear us, Arles? Lord? Yun. Okay, Arles, una sa lahat, mga nagtatanong, bakit ngayon lang siya nag-file ng complaint? Ang tagal-tagal na nangyayari ito, ilang buwan na. Lord, at least ayon kay sa kampo ni Vice President Sara Duterte, sa counsel niya kanina na humarap sa atin sa media, si Attorney Paulo Panelo, matagal na daw na nakukontento lamang si Vice President Sara Duterte sa mga parang pakikinig at pagde-deny lamang ng mga akusasyon laban sa kanya at pagbibigay ng kanyang posisyon sa mga legal at appropriate forum, Pero ngayon daw ay parang nagkaroon nga ng pagbabago. Hindi natin masabi kung napuno nga ba yung tamang term. But at least this is a reminder daw na kung sino man yung mga magbibigay o magkakalat ng mga maling impormasyon laban sa Vice Presidente ay hindi sila mag-aatubili na kasuhan nga ang mga ito. Kaya kanina ay nakita nga natin na personal na naghain ng perjury complaint si Vice President Sara Duterte laban sa kanyang former aide at umano'y bagman. At least ayon kay Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office kaninang umaga, kasama yung 5 mga testigo nito na kung saan nga kasama sa mga kanyang pruweba ay yung certifications daw ng Office of the Vice President, Security Group, pati yung DepEd na sinasabing hindi nila naging trabaho at naging empleyado. Itong si Madriaga, kaya raw walang katotohanan yung mga sinasabi at spekulasyon nito, partikular yung sinasabi nga na tumanggap umano si Vice President Sara Duterte ng pera mula sa mga POGO operators at drug lords na ginamit sa kanyang pangangampanya noong 2022 elections. And the VP also compared the witness Madriaga to ang sabi, Madriaga is being used the same way as a witnesses daw doon sa kaso naman ng kanyang ama. Pero Arles, okay, may update ba from VP Sara? Because as we know, earlier, nakapagbotohan na, and the committee has found the 2 impeachment complaints, the 3rd and the 4th, sufficient in substance. Meron ba kaninang reaksyon mula sa kampo ni VP Sara in case nga na matuloy na at the complaints are found sufficient in substance? Diretso natin tinanong si Vice President Sara Duterte kung sinusubaybayan niya ba itong ang gumugulong na House Justice Committee hearing kaugnay sa impeachment complaints na inihain laban sa kanya, pero ayon sa kanya, abala raw yung kanilang opisina sa dami ng mga gawain at trabaho na ginagawa nito at hindi raw ito prioridad ng Office of the Vice President sa ngayon. Sinubukan natin tanungin kung handa ba siyang humarap kapag nagkaroon nga ng pagkakataon na ipatawag dito sa Kamara at kabukod pa dyan, ano yung kanilang mga plano at magiging taktika, para nga kung sakali na magdire-diretso itong impeachment complaint laban sa kanya, inirefer niya lamang tayo kay Attorney Powa na bahagi naman
ng kanyang defense team kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanya. Oo. May nabalitaan ako. Isa raw sa mga abogado niya, jet setter, si Atty. Sal Panelo. Yeah, yung at least for the impeachment ata, Lord, no? But still a long way to go. Kailangan pang magkaroon ng final report itong House Justice Committee at malalaman nga natin kung kahit si VP Sara ba ay haharap nga sa hearing dito sa impeachment complaint laban sa kanya. Oo. Pero marami rin nagtatanong, bakit daw sa Taguig? Sa Taguig daw, Lord, kasi yung jurisdiction, si Madriaga ay doon nakapiit. No? Actually, kaharap lamang ng City Prosecutor's Office ng Taguig, yung Camp Bagong Diwa. No? And parang as in kalsada lamang yung kanilang pagitan. So yun yung may jurisdiction doon nga sa allegation ni Madriaga. But yung basis nila dito, yung kanilang inirereklamo ay yung November 29 affidavit ni Madriaga na kung saan nga nakasama itong mga alegasyon niya kay Vice President Sara Duterte na later on ay inadapt naman sa isa sa mga impeachment complaint na grounds sa impeachment laban kay VP Sara. Okay, I stand corrected. Si Paulo Panelo Jr. Paulo Panelo, pala. yes. All right. Kaya pala hindi ganon kakulay ang pananamit. Maraming salamat sa iyong ulat ang ating mobile journal, Arles de los Santos. Thank you, Arles. All right, in other news, President Bongbong Marcos is considering suspending the collection of fuel taxes. That's amid the Middle East crisis. But are lawmakers willing to give the president emergency powers? The answer in this report. The Marcos administration is looking to ease higher fuel prices as geopolitical tensions in the Middle East show no signs of easing. President Bongbong Marcos is currently studying the possibility of reducing excise tax on fuel and other petroleum products as oil prices are estimated to go up in the coming weeks. The chief executive said he will speak to Congress about the proposal of giving him the authority to lower the excise tax on petroleum products if the price of crude oil exceeds beyond $80 per barrel. The president, however, mentioned that this measure will only be temporary and won't come into play until prices of Dubai crude hit the Fed threshold. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the president the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. Finance Secretary Frederick Go said the administration will still be on a wait-and-see mode before implementing any action on the excise tax suspension. I'll use earthquake na lang as an analogy so that it's easy for all of you to understand so that we don't overreact. Even an earthquake, for example, of very, very high intensity, but if the earthquake's only 1 second, walang mangyayari. Okay, but a low intensity earthquake that lasts for say 6 hours, tumba ang building. Okay, so it's a combination of price and duration, just like an earthquake, intensity and duration. At present, oil trading prices range from $77 to $78 per barrel. On Tuesday, March 3rd, local gasoline prices shot up by almost 2 pesos per liter, while diesel had a price hike of 1 peso and 20 centavos per liter. Several lawmakers have already expressed support for Marcos's fuel tax cut push. House Speaker Faustino D. in a statement said the House of Representatives is ready to pass a measure authorizing President Marcos to do so. D said the House is prepared to coordinate with the Senate to review and, if necessary, amend existing laws. Senate President Pro Tempore Ping Lacson also said Marcos's request for emergency powers, once formalized, should be given serious consideration. Lacson explained that amendment of the train law to grant the Department of Finance the authority instead to suspend the excess tax can also be considered. Senate President Tito Soto meanwhile cautioned against rushing the approval of the proposal. Ang pagkakaalam ko, mayroon pa yatang mga 2 or 3 months na reserve tayo. So ayon sa Pangulo, kung ganun yung statement niya, ang ibig sabihin niyan ay kung hindi ito naman baka naman hindi tumagal. So we might be worried about something that we should not be worried about at this point. So in the meantime, pag-aralan namin. Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian also warned of the repercussions of suspending excise fuel tax.
Gatchalian finds it better for the government to tap the President's contingency fund. Ang immediate na nakikita kong kailangan is pwedeng itap ang contingency fund ni Pangulo at least around 3 billion para ma-activate na yung Pantawid Pasada. Yung Pantawid Pasada kasi ngayon, meron ding threshold na 80 billion kaya hindi malabas-labas. So itap mo na yung contingency fund. I think immediately what we can do is to support the PUV drivers. No? At dito lang sa increase of 15%. As the President also reported, the country's current reserves of petroleum products remain sufficient. Kapatid Mobile Journal Julie Baiza, We're One News. And our media partners are also reporting about the impact of the Middle East crisis. On the Philippine Star, the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or LTFRB, is studying options for fare adjustments if diesel prices reach 60 pesos per liter. Diesel prices have risen for 10 consecutive weeks, and more hikes are expected with the current tension between Iran and the joint forces of the United States and Israel. On Business World, the global oil price surge driven by the Middle East conflict will hit the Philippines harder than many Asia-Pacific neighbors. Think tank ING's research say this vulnerability is due to the country's heavy reliance on imported oil and limited fuel subsidies. Now, for more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And again, you're still watching Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. Guess what? You're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our delight of the day ay inihaw na pusit. Again, ang delight or theme of the week ay inihaw. Maklase atsara natin May Bakit? mani sa gilid. Ay, oo nga. No, ba't may mani? Normal ba yan? Pampag-out. Ha? Normal? Hindi siya normal. Siguro kung ito ay anong cuisine ba yung ginagawang probably mga Indonesian para sa nasi lemak. Oh. Pero ito'y kakaiba. Parang masarap na merienda ito mamaya. Pwede na. Ipapapak na naman natin yan. Pero ito na nga, nako, is mahirap ang inihaw na pusit. talaga. Oh, kasi you can easily overcook that. Yes. Oo. At pag na-overcook mo siya, anong Goma. sekreto? Hindi, diretso mo na habang may second round pa siya ng muling pag... Pero yun nga lang, may charred taste na siya. Well, some people like that. Pero, nako, speaking of inihaw, ito rin ang inabot ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Kanina pa natin pinag-uusapan yan, Sumasabog ang SOCMED sa comments about his off-color remarks yesterday at the House Justice Committee hearing on VP Sara Duterte's impeachment. Nag-apologize na si Kong Suntay, pero many felt like it wasn't really an apology. Pakinggan ulit natin yan. Yung kinalulungkot ko na lahat ng tao, lahat ng news outlets, lahat ng reporter, ang binigyang pansin yung analogy kay Ann Curtis. Hindi natin binigyang pansin yung kaimportansyahan nitong impeachment hearing na ginaganap ngayon, itong sa Committee on Justice. We are trying to impeach the second highest elected official. Diba? Tignan natin kung ano yung allegations. Tignan natin kung may sapat, kung may substance talaga. Tignan natin kung paano boboto yung members ng committee. Yun ang mas importante. Walang malis doon sa nanais nating gawin doon sa statement na yun. Ayaw natin makasakit through that analogy. But kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, there was, ulitin ko, there was no malice intended at tayo humihingi ng dispensa sa kanya. Pero, well, totoo yung, it was a fictitious situation na aking ginawa. Isa lang ang totoo doon, yung sinabi ko ang ganda-ganda niya. Talaga naman maganda siya. Now, before this, many had several reactions, and especially they were reading portions of the post here from Jasmine Curtis Smith, sister of actress Ann Curtis.
Okay, so ang nakalagay dito sa post niya, this moment is not about one female celebrity, it's about all women, regardless of profession, continue to be reduced to bodies in spaces dominated by men in power. Yan, may statement din si Quezon City Mayor Joy Belmonte tungkol sa kongresista. At ang sabi niya ay, I urge Congressman Bong Suntay to apologize for the inappropriate remarks that he made at a recent House committee hearing. Oo. So, ayun na nga, no, kanina ay may yung binanggit mo, nag-apologize na siya dun sa isang radio show. non-apology na rin yun. Na non-apology pa rin. Pero, nako, you remind everybody, no, March is Women's Month. Nako, ganito pa yung issues na kinakaharap natin. Pero ito pa, on Storycon yesterday, actually, nakausap our very own Ed Lingao as well as And Mr. Manny Mogato, itong si Congressman Suntay, and it seems like he showed no remorse. He even felt that Ann Curtis should take his remark as a compliment. Ito daw ay dahil tinawag niya ngang maganda. So, suggestion lang po namin, kung gusto nyo mapanood po yan, panoorin nyo po yung buong episode ng Storycon kahapon, again, March 3. So, you'll know how One News editors, Ed Lingao and Manny Mogato, conducted the interview. Kasi yung kapatid nung artista ay nagre-react, nagtatanong doon sa post. Kine-question niya kung bakit tumatawa sila Mr. Lingao at si Mr. Mogato. So, na out of context, baka pinanood lang yung maigsing bahagi. Oo. Hindi nila alam na ini-interrogate nila. Oo. Rightfully, itong si Mr. Suntay. Yeah, because I even saw clips of it. Ito nga si Sir Manny, para sinasabi niya na parang hindi, sa tingin mo ba dapat hindi ka mag-apologize, di ba? Doon niya yung sinabi na Tinatanong rin, kasama natin si Ed Lingao na sa lahat ng analogy na mapipili pa naman ninyo, that you can think of, yung parang gano'n, ano? Yung kung bakit sila tumatawa ay hindi yon laughing at, no? Ito ay, paano ba? Ganun lang siguro talagang yung baka hinusgahan ni Miss Curtis itong mabubuting loob po ang mga kapatid natin. But again, we do suggest that if you want to see that interview, panoorin po natin ang buo. And doon nyo po pwedeng makita at pwede nyo rin pong himayin yung interview. At doon nyo makikita na they were trying their best na himayin din at interrogate itong si Congressman Suntay. In short, hindi sila nag-apiran. Walang ganon. Oo. Kundi talagang pagtuligsa talaga at medyo mahaba-haba yung grilling. Siguro yung backlash lang na sumunod dyan, yun talaga. Well, we want to reiterate as well na dito po sa One News, we celebrate Women's Month at rin-respeto po namin ang lahat ng kababaihan. At syempre, binabati natin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight. Parang yung tatay ko. Hi, Tito! Tay, yan talagang Teka, hanap ako ng comments. Kung mainit dyan, tay, pabili kita ng aircon. Oo, mag-aircon na lang, hindi kung ano-ano yung sinasabi, no? At kung nagkamali, sorry, tapos. Alam mo, nagbabasa ako ng mga Double articles. down pa kasi, Nagbabasa ako ng mga articles online na even if you do not mean to offend somebody, the mere fact that you did, mag-apologize ka na rin dapat. Yan ang mahirap sa mga nasa may posisyon, Kung saan man sila, kahit sabihin mo hindi sila presidente ng Pilipinas, sa kanyang opisina, sa kanyang mga negosyo, nasanay sila na walang kumukontra siguro sa kanya, no? Hindi siya napagsasabihan, kaya kahit anong lumabas sa kanyang bibig ay tumatawa lang o walang nagde-dare na sumaway. Yung si Mrs. niya siguro, na in-imagine na ba't gabi umuwi? Oo. O ini-imagine raw na pag sinabi papatayin ba talaga literal? May mga pagkakataon na baka totohanin na minsan yan. Okay, ito may mga bumabati sa akin. I'm sorry, hindi ko pwedeng sabihin online or live yung mga comments nyo about Congressman Suntay. Bakit? Ayan yung mga sinasabi, Okay, hindi pwedeng sabihin. Basahin nyo na lang po yung mga comments sa live kung gusto nyo maintindihan yung sinasabi ko. But hello po sa mga nanonood sa atin. Si Blooming Lovely 23, Danilo Natividad. Si Alvin Pusta, Rodel Alcantara, always watching us as well. Pati na rin si John Centillieses.
Si Rec D TV nanonood din sa atin. Si Oo. Jan EK792 nandyan din. Si Raja Laya nag-message, Oh. Dude, you have to watch this on Netflix. Which one? Ayan sabi niya. Ano kaya to? Sige mamaya. Parang wala, hindi ko pa nakikita to baka wala pa sa Pilipinas. Marion. Alex Fuentes nanonood din sa atin, syempre. Si Jomar Canlas, good afternoon everyone. Sino pa? Professor Mark Paxco. Ay, hello. Tito Mike Policarpio. Yan dalawang yan talagang mga pinagpipitagang mga gumagalang sa kababaihan. Sabi ni John Centilleses, nire-respetong aktres sa Pilipinas, si Miss Ann Curtis. Blank. Okay, ang daming pwedeng gamitin na analogy. Okay. Basta Kung basahin mo analogy na ba talaga siya may tuturing? Ayun. Alright. Okay, sige. Alam mo ang secret, ang leksyon sa lahat ng to, seryosohin ninyo ang inyong mga literature subjects para naintindihan ninyo kung ano ang metaphor, analogy, etc., etc. Alright, and that'll do it for us this hump day, first Wednesday of March. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Lourdes Vera. Join us again tomorrow at 2 p.m. Ako naman po si Denise Tan. Kapatid, we are One News. All sides, all the time. Have a delightful afternoon.